You 8, ano, we are warning you, ano, 8 kayo nandyan. Siyam, save yourself. Save yourself. Wala ditong all for one, one for all. Maniwala kayo sa amin. Unang-una, wala na kayong pre-planned operation in accordance with your own manual. Kung ganyan ang ginagawa ng lahat ng kapulisan natin sa buong Pilipinas, eh mawiwindang ang mga kababayan natin talaga. Mago, ano ranko mo? PMSG po. Ano, no? Police Master Sergeant po. Police Sergeant. Master Sergeant? Master Sergeant. Retireable ka na? Pwede na po sir, mag-retired po. 25 years na po ako. Ano, no? Kailan ka magre-retire? Pwede ka na. Pwede na po. Optional. Optional o mandatory? Optional po. Optional. Right, ilang taong ka nang nasa serbisyo? 25 po. 25. Ilang taong ka na? 49 po. 49. So kung 56, 7 years to go sa mandatory, Opo. ay baka hindi mo naabutin yun. De, pero hindi naman Baka daw siya makulong susunod. ka na. Congressman, Chairman, mukhang hindi naman daw siya sasama sa lahat ng sasabihin. Ganun ba? Can you kindly sit on the other side? Can you kindly sit, Sergeant Henry Mascareña Mago? Can you sit on the side of the of our PD? Okay. Si ano naman po? Si Corporal Alan Daluz Abdon. Sir, are you going to go with the with all the justification ni Captain Herrera? Yes, Your Honor. Yes, okay. Si Corporal Wilson Peñaverde Bantilan. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Si Corporal Rene Jan Martinez Bartolata. Yes po, Your Honor. Yes. Junar Kabuyaw Kabalsa. Yes po, Your Honor. Yes, okay. You want to proceed or Hindi, ako na. ayun sa Balya pala? Hindi, nagsabi na yung sa Balya. Si ano? Sino? Si Corporal Alvin Reina Reyes sa Balya? Have you answered? What's your take? Sasama ka sa lahat na sasabihin? Yes po, Your Honor. Alright. Sige. Okay, proceed. Hindi, kasi yung ika-siyam, hindi ko alam, wala akong record nung ika-siyam. Si Sergeant Reyes, Chairman. Sergeant Reyes, andyan ba? O, Sergeant Reyes, your take. Yes, Your Honor. Okay. Okay, thank you, Chairman. Sige. Can I Okay, proceed, go ahead. Chairman? Mr. Chairman, I was just interested with regards to the first question raised by DS Gigi Suarez. Now, CD Reyes, Colonel Reyes, did you hear the statement and the claims of Captain Herrera? Number one, he's claiming that he's the one who called you, not the other way around. Yes, sir. So, alin ang totoo? Ikaw ang tumawag o siyang tumawag? Siya po ang tumawag, sir. Siyang tumawag. Yes, sir. Okay. So, siyang tumawag, ah? Yes, sir, Honor. Okay. Now, during the discussion, ang sabi niya, ang pinag-usapan niyo raw daw is all about the bypass operation. Is that true? Meron pa po, sir. Sandali, huwag mo muna sagutin, pag-ipatayin mo. Mayroon pa raw, Captain Herrera, ano pang pinag-usapan niyo? Ito, pagbibigyan kita, ha? Pagbibigyan kita. Ano pa? Just tell the truth. You're under oath. Pag nakamali ka, pasensyahan tayo, I will cite you in contempt. I will move to cite you in contempt. Kanina sabi mo, yun ang pinag-usapan. Pagbibigyan kita, isang pagkakataon, ano pa ang pinag-usapan niyo? Diniscuss din po sa akin ni COP na tinanong po sa akin mismo kung kami ang pumasok sa bahay ni Reynalyn. Yun din po ang pinag-usapan namin, Your Honor.
O di, ngayon, nagsasabi ka na ng totoo. Kanina, nagsisinungaling ka. Tama? So, wininidraw mo yung first statement mo kanina. Nang pinag-usapan nyo, you just inform your CD that there is an ongoing buy bust. Tinanong kanya kung kayo ang pumasok doon sa bahay ng witness namin. Tama? Yes po, Your Honor. So, at least binago mo. So, you stand now by your new statement. Hindi, tinatanong kita para on record. Yes po, Your Honor. Okay. Now, nung tinanong ka, that was 5:13 AM. Ang operation nyo happens 5:50. Tama? Yes po, Your Honor. That's 37 minutes after that conversation. Question. You were there at 3 AM. Anong ginawa nyo? Ba't 5:50 kayo nag-operate? Your Honor, we are preparing for a planned operation by bus operation, sir. You're preparing in the area? Ikaw ba naman? Kapitan? Hindi ako pulis, pero hindi mo ako pwedeng lukuhin. Almost 3 hours? Nandun na kayo sa area, tapos naghanda kayo? Ganon? O Magno? Magno? Mago. Sir, Oh, you were there at 3 o'clock in the morning. And ang hepe mo sa drug enforcement unit team o drug enforcement team. 3 oras kayo doon na naganda. Sorry? sir, pwede po na baguhin ko po yung kanina na nalito lang po ako na kung sasama po sa team leader. Yung ang tanong po sir sa akin kanina kung sasama sa lahat na sasabing dito to, ay ako po ay sasama po sa kanila. Kahit kung lahat po ng sasabihin ng aming team leader, doon na din po ako po. So nagbago ka na? Opo, nalito lang po ako kanina. Kasi ang tanong po ay kung sasama doon sa mga kabulahan kasi nung alihan. Okay. Ay sasama na po ako doon po. So ang tanong ko, pinatutuhanan mo na 3 oras kayo doon sa barangay before the operation takes place. 3 oras kayo doon sa barangay. Naganda. Hindi ko na po tanda. Ha? Hindi ko na po tanda. Oh, hindi mo na matandaan? Yes, sir. So, hindi mo matandaan kung na-stress kayo dumating doon? At saka, anong oras kayo nag-operate? Hindi na po. Chairman, problema to. Baka siyang maunang makontempt dito kaysa sa si Captain Herrera. I invoke my rights po against self-incrimination. Oh, yan yung problema. Chairman, he's now invoking his right to self-incrimination daw. Now, question, tanungin kita. Paano ka ma-incriminate sa tanong ko? Sige nga. Because we will only allow such defense dito if indeed that is self-incriminating. Ang tanong ko, 3 oras kayo doon. Tinanong kita, hindi mo na matandaan. Ngayon, sasabihin mo ngayon, you invoke your right for self-incrimination. And what is incriminating to that question? Na po. Oh, what is incriminating to that question? Mago. Kasi yun po kasi po yung kaso po namin ang pagkakalam ko po ay nasa Reyes Foray na po. O so kung tinanong kita na at 3 hours, 3 oras kayo doon. Sabi ni Herrera, naganda. Ngayon, 3 hours kayo doon. Tinatanong kita ngayon, hindi mo masagot? Because that is self-incriminating? Hindi ko na po sir maalala po kung anong oras po kasi gabi na po nun yung pangyayari po bilisan na. Hindi ko na po alam kung ilang oras na po yun. Hindi, ang tanong ko lang,
Huwag natin isaktuhin. Alas 3, nandun kayo, di ba? Hindi ko na po matandaan kung anong oras po yun. Basta ba natin. Chairman, Okay. Can you kindly go back to your group? Balik ka na muna dun. Okay. hindi, Chairman. So, ito wala. Chairman Paduano, no? May tatanong lang ako kay Renalyn. Andun si Renalyn. Iba, may interject lang a little bit, Congressman Paduano, before you proceed with your motion. Si Renalyn ba andyan? Can you kindly call? Yes, oo. But for the meantime, siguro, while waiting, may I ask yung pinaka-head nung si Herrera, have you secured a plant operations? Have you submitted to COP Reyes a planned operation for your buy-bust? Check. Have you submitted? Yes or no lang yan? Documented po ba o verbally lang? Planned. Pre-planned. No, May Your submit Honor. ka. Hindi ka nag-submit ng pre-planned buy-bust operation. Wala. No, Your Honor. So, lahat ng sinasabi ng Section 5, Paragraph A and B, Rule 113, ng Section 13, ng Rule 126, no? Ng ating Rules of Court, no? Talagang wala ka sinabit, pati na yung summary of information of the target. Meron po, Your Honor. O, Verbally hindi lang po. kasama yun. Sa pre-planned yun, eh. Verbally lang po. Ha? Not documented pa po. What? Verbally lang po. Hindi ka nagsabit sa kanya ng pre-planned operation? Eh, ano yun eh. Standard operating procedure yun. When you conducted the buy-bust operation, kompleto yan. Wala kang sinabi, verbal lang. Actually, tinatanong ko kay Chief nung nakaraan. Okay? So ngayon, nako-confirm na yung sinasabi niya na talaga wala kang sinabmit. So, wala rin special report. Wala rin surveillance report. Wala rin contact meeting report. Wala rin development report. All of this, wala. Please answer, Captain. Yung document po, wala po, Your Honor. RD. So, yung mga gatong sitwasyon na walang in accordance with our POP manual that you have to submit a pre-planned lahat, di ba? Prior to the execution of the operation. What is the penalty that will be meted out for them? That will be irregularity in the performance of duty, Your Honor. Irregularity and thereby subject to what, What's the penalty? Grave misconduct, Your Honor. And- Maximum is dismissal, Your Honor. Dismiss. Yes, Your Dismissable. Honor. Opo. Okay. You 8, we are warning you, 8 kayo nandyan. Siyam. Save yourself. Save yourself. Wala ditong all for one for all. Maniwala kayo sa amin. Unang-una, wala na kayong pre-planned operation in accordance with your own manual. Kung ganyan ang ginagawa ng lahat ng kapulisan natin sa buong Pilipinas, eh mawiwindang ang mga kababayan natin talaga. Dahil nag-ooperate kayo without a proper documentation that being prepared, being planned. Siyempre magpaplano tayo, sasubmit natin sa COP. Di ba? Kaya nakakalungkot nung nangyayaring to, ha? And this buy-bust operation that was filed by Congressman Acop as well, yun yung isang i-discuss natin mamaya, buy-bust operation na naman. So bubuhayin namin yon and maybe we will be expanding that to different regions. Because, well, unfortunately, or fortunately, yung Region 4, Panay Region 4 yung ating naimbestigahan. We are not being, other regions are not being investigated on this buy-bust operation, and we will do that. I think we need to have our Chief PNP in order to re-educate our PNP with regards to this basic procedure that must be followed by our operatives. Itong ginagamit yung buy-bust operation, di ba? Warrantless arrest. Wala nang hindi na kailangan mag-apply pa sa mga sa korte. And that's really bothering us. Congressman, are you sure? Congressman Paduano, then Eto, Congressman hindi, Acop. Chairman, with the indulgence of Chairman Acop Congressman and, Flip, and then Vice Chair Congressman- yes, Flores. go ahead. Chairman, I will not anymore belabor with regards to asking question to that 9. No. Ako lang
Ito sa mga, lalo sa mga non-commissioned officers. Naintindihan niyo man siguro yung question of administrative at saka criminal liability. Nakaintindi po ba kayo? Kasi kahit may kaso kay administratibo, may harapin pa rin kayong criminal case. Tama? Now, the only way, ito ang sinasabi nga ni Chairman, ako, diretsuhin ko kayo, the only way na magpagaan sa hatol sa inyo through this committee, yung committee report namin, no, administrative sa criminal nyo, na kaso, na harapin, kung may basihan, may mitigating circumstance na pwedeng magpababa. Well, in fact, in the previous hearing, Rizal din yun. Region 4A din. If the members remember that, si RD na-remember niya to. Natanggal na yung mga pulis doon. Pero yung mga NCO, non-commissioned officers, yung hatol sa kanila is only demotion. Yung iba siguro doon, ewan ko, I don't have the record yet, but yung iba siguro baka reprimand lang because they cooperated during that investigation. Ayun lang yung bilin ko sa inyo. Pero pag kayong lahat, napakalinaw po, pag sinamahan nyo yung kapitan nyo, ay, pasensyaan po tayo dito. Hatabulin kayo ng kumiting to. Para matanggal kayo sa serbisyo, may criminal na kaso pa kayong harapin. Okay. Thank you, Chairman. Thank you. Bago si Kit Flores saka si Congressman Acop. Renalyn, kasi may ako naputol na tanong eh. Supposedly, I'm going to ask you, ito yung mga pumasok sa loob ng tahanan mo. Nung pumasok sila sa loob ng tahanan mo, lahat ba sila nakabonet? Hindi naman. Meron diyang walang pagtatago sa kanilang personalidad? Nakabunet po, Lahat. Your Honor. Opo. Meron kang pagkakakilanlan sa kanila na nakita mo sa kanilang katawan, like for example, may nakita kang balat, tattoo, or something like that? May nakita po ako sa kanila na may tattoo sa Tattoo? braso. Saan? Sa braso po. Sa kanan? Kanan. Ano yung tattoo nakalagay? Hindi ko po, Your Honor, Pero may matanda. tattoo dito sa kanan. May tattoo po sa kanang braso. At kung sakali makikita mo yon, yung tattoo yon, ma-recognize mo na yun yung pumasok sa loob ng bahay mo. Hindi ko po masyado maipaliwanag dahil Anyway, most likely, we'll be asking kausapin na lang natin sila sa other room, no? Most likely para at least malaman po natin kung meron tattoo or whatever na pagkakakilanlan itong mga pumasok dito. Meron ba may tattoo sa inyo? O umami na kayo? Yan. Saan ang katattoo mo? Saan ka may tattoo? Kaliwat ka ng braso po, Your Honor. Oo, may tattoo ka. Yes po, Your Honor. Ano yung may tattoo? Ano yung tsura? maputi po na manipis yung buhok. Ayan, nakikita mo siya. Sa harapan mo, ayan, hindi manipis ang buhok niyan, kalbo yan. So, may tattoo daw siya. So, we don't have to go to the other room for us to see your tattoo. Pero we will do that para for the confirmation of Renalyn. Yes, Your Honor. Of course. Mabuti, umamin ka.